Mabagyong araw mga lods. Ayan, at tayo hindi tayo pumasok mga lods kasi delikado, baka biglang bumagsak ang ulan bumaha sa amin at wala ako. Ayan, ito nyo yung maamo nating ibon mga lods. Let it hang, hang. Magandang araw mga lods. Ayan, bagong pungos tayo mga lods. Ayan, kita nyo yung ibon natin na maamo. Ayan, lumipad. Asa na? Eto yun, ayun mga lods, nasa tiyan lang. Hindi talaga siya dumadapo sa mga lods. Ayan, sa ngayon hindi tayo pumasok mga lods kasi may warning dun sa baka biglang magpakawala ng na tubig ang mga dam. Although alam ko nagpakawala pero dahan-dahan bago pa dumating yung bagyo. At buti naman nawa ng Diyos hindi nasentro yung bagyo sa atin mga lods. Kasi kung nagkataon patay-patayan tayo na naman. Lulubog na naman ang lugar natin. Kaya ayan, buti although mga bandang madaling araw malakas ang ulan Tapos noong umaga manaka-naka. Ayan, habang nagbablog ako, uulan hindi. Kaya nag-iisip ako, sabi ko baka mamaya biglang bandang tanghali bumuhos ang ulan na malakas at wala tayo dito patay ang gamit natin mga lods. Kaya yun, nagpaalam na lang ako na hindi ako papasok kasi mahirap mamaya maulit yung kasi sa amin yearly talaga lumulubog itong area namin. Kaya maganda na rin sacrifice natin yung araw natin para so ayan, iwan na natin yan mga lods. Yan, pinakawalan ko yung yung ating ibon na mabait mga lods. At tapos merong may nagre-request na na yun daw mga alaga natin natin yung mutation, 8 klaseng mga mutation yung so yan, iuuna ko na yan. Tingnan natin kung maano ko lahat iuuna ko na yan. Tapos tingnan ko mamaya kung may sama natin yung mga yung ibang ibon natin. Although hindi ko na lahat kasi iwahiwala ito mga lods Yan yung maamo na yan na kinikiliti yung tenga ko. Yan mga lods, recessive. Yan, recessive yung na yan, ibon ko na yan. Yan, ang tatay niya recessive so ang anak recessive din. Tapos siya kamukha sa nung tatay niya. So yan yung unang natin. Tapos mamaya natin yung yung i-reveal natin yung mga mutation ng ating mga alaga mga lods. Ipakita natin muna yung alaga natin na yan. Kasi nung bumagyo minabuti kong ilipat sila ng ng pwesto kasi nung umaga nakita ko basa sila, so ibig sabihin ang giwan. Kaya sabi ko dito muna kayo sa yung cage na pinaglalagyan ko pag may bumibili o nananalo mga lods. Yan si Pogi. Yan, totally medyo nauna lang yung video mga lods. Kung napapansin nyo may dahon, nagpakain ako ng na mga alaga natin. Ayan, pinakain natin sila ng mga damo kasi sa kakaulan. Tapos ilang araw na minsan di tayo nakakaano sa bubong, kumapal na yung pagkain nila, kaya hinarvest ko. Yan ang kagandahan pag meron kang sariling taniman. Yan, sa bubong pa lang yan mga lods. Di lalo na pag nasa lupa na tayo.
mas marami tayong matatamnan na mga pagkain nila. Kasi ang talaga dyan mga lods, ang pinaka the best talagang pagkain sa kanila, talbos ng kamote. Yan, the best yun. Tapos yung pampabooster nila yung Chinese Violet. Buti na discover ko dati yon na pwede siya sa ibon, kasi kala ko toxic Kaya ako ng ibon dati. Sa mga hindi nakakaalam, ako na experiment kumbaga. Hanggang ngayon naman na tutuklas tayo. Totally yung kinakain din nila yung mga lods, yung dahon ng bougainvillea. Kaya lang hindi ko nire-require yung mga lods sa inyo na nasa inyo na kung gusto nyo testingin. Kasi ako dati tinest ko, talagang binigyan ko sila. So okay naman, wala namang na toxic sa kanila. At saka ako kaya hindi ko na nasundan pa yon, kasi napakakonti ng dahon ng bougainvillea ko rito. Tsaka sayang yun kasi pan-display yun hirap pa man din akong bumuhay ng bougainvillea mga lods. Madali sa iba yun, pero sa akin mahirap kasi nasa paso lang. Kaya hindi ko na nasubaybayan kung okay ba o hindi yung bougainvillea. Kasi pag tinuloy-tuloy ko kasi yung bougainvillea hindi naman ganun kadami ng dahon. Di kagaya nung ng Chinese Violet na halaman, talaga siya, mabilis dumami. Kaya kaya sabi ko testingin ko nga to. Ayun, nung na-test ko, pwede sa kanila mga lods parang booster pa nga, kasi pag binigyan mo sila ng ganyan sila masigla sila mga idol. Ayan mga lods, yan yung unang video ko na binaligtad ko lang. Nagpakain tayo ng gulay, damo, gulay, yan. Pati yung mga ornamental, kinakain ng mga ibon yan. Yan yung tinatawag ko na Chinese Violet. Yan yung mga natin. Yan yung mga pinapakain natin sa ating mga alaga mga lods. Yan, gaya ng mga lods, oregano. Yan, isa yan sa mga mabisang pagkain ng mga ibon. Kasi yan mga lods, yan, halamang gamot. Tapos malunggay, mga sanga-sanga, pinakain natin yung ating mga alagang African. Kaya yan, totally. Pero ito hindi ako hindi ako tumatanggi. Mamaya may biglang mag-alok sa ating ibus mo tong produkto na to. Hindi tayo tumatanggi sa mga vitamins na yan. Wala tayong masyadong pambili, kaya hindi tayo gumagamit. Pero sa ngayon, ang gamit ko na pampabooster sa natin, natural. Mga natural na yan, kaya na malunggay. Yung na yan, yung oregano na yan. Dalawang klase yan, yung albino na oregano, tsaka yung normal na oregano. Pero pares lang oregano yan mga lods, iba lang ang kulay. Yan, pati nga si Commander, yan, pinapakulo niya yun oregano tsaka tanlad. Yan. Sa mga medyo ang lalamunan dyan, na parang babara-bara, yan, ang ipinapayo natin, yan ipakulo ang oregano kasama yung tanlad. Oregano, tanlad, tapos konting luya. Yan. Mabisang yan, panggamot sa lalamunan. Hindi sa mga ibon natin, mga lods, sa tao. Mahusay yan. Mga ubo-ubo. Nung kung na-vlog ko yun na sobrang lala ng ko, talagang pag humihinga ako talagang parang may tumutusok na sa akin puso, parang may ugat na humihila na. Ang pinanggamot ko lang mga lods, luya, oregano at saka tanlad. Yan, yun. Mahusay yan mga idol. Itanong nyo man sa mga herbolario, yan. Mga albularyo, alam nila yan kasi yun yung mga sinaunang doktor ng araw
Mahusay yan, walang ano. Huwag nyo lang lagyan ng hocus pocus. Yan. Kasi iba kasi nilalagyan ng hocus pocus pa eh. Yung dasal-dasalan pa eh. Masama yun. Ang ano lang, magdasal ka sa Diyos, wag doon sa gamot, mga idol. Kasi gawa ng Diyos yan na para sa tao. Kasi ibang gumagawa ng mga gamot, kung ano-ano mga Latin ang ginagawa, hindi tama yan, mali yan mga lods. Ang totoo, kahit hindi mo dasalan ng Latin yan, pag medyo inuubo ka, pakulo mo yan, gagaling ka. Ganun yun mga idol. Kasi yan ang lahat ng yan, gawa ng Diyos. Ganun yan mga idol. Kaya bagay, kanya-kanyang paniwala yan, pero sa akin, sinasabi ko lang yung paniniwala ko na kung susundin nyo panigurado ko hindi kayo maliligaw mga lods. Ayan, balik tayo doon sa oregano ng mga ibong ko mga lods. Ayan, no? Yan yung ano, yung binibigay natin. So ngayon, totally itong video na to, mahaba to. Siguro iiwan na natin to mga lods. So dito na tayo dun sa request na iano natin yung mga mutation ng ating mga alaga. Yan. Totally banggitin ko na lang mga lods siya. Tapos sanya ko ng ano. Yung puti na yan, ang ano niyan, pag hindi pula mata, white bull. Yan. Albino kumbaga, no? Pero lahi ng ano yan, ng Lutino. Yan, albino. Na pag red eye, yan. Lahi ng ano, kumbaga nasa linyada ng ino yan eh. Yan. Pag red eye siya, ano yun, hindi white bull ang tawag doon. Albino, yun ba tawag din dyan, Lutino eh. Kaya yan, kasi lahi naman ang Lutino yan. Yan, dilaw at saka puti, cremino yan. Lahi ng ino yan eh. Yan. Pag hindi pula ang mata, white bull, yan. Tapos albino red eye, yan. Pag naman pula ang mata. Tapos ito namang cremino, totally lahi rin ng ino yan. Cremino red eye, yan. Pero pag hindi naman, cremino lang, yan mga lods. Kasi may mga distinguish yan. Pula ang mata, tsaka hindi. Tapos yung isa naman yan, yung dark na kulay na yan na blue, ano lang yan mga lods, common lang na blue yan na normal. Yan, normal parakeets. Ano pa ba? Yan, yung ino. Yung Lutino, yan, yung red eye. Red eye yan mga lods, Lutino. Pag hindi pula ang mata, ang tawag doon yellow bull. Pero, tandaan nyo, lahi ng ino yan. Tapos yung isa na yon, yung isang kulay green, ano yun, ang tawag nun, spangle. Hindi lang siya masyadong kasi, kung tititigan mo yon, siya, akala mo normal pero spangle. Yan. Spangle nga ba? Kasi pag pag actual to may yan may mga spot siya sa loob na hindi Pero pag alanganin kayo, tawagin niyo na lang na Lutino, mga Lutino. Opaline yan. Kasi kaya naman sa opaline yan eh. Kaya lang may distinguish kasi yan mga idol eh. Ayan. Saan pa yung yan, mahangin na naman mga lods Samantalang ako nagbablog pabugso-bugso yung hangin mga idol. So yan, yung mga nakawala na yan, totally dinagdagan ko sila. Tapos dadako tayo sa mga nakakulong mga lods para ma-gender natin yan. Yan, i-gender natin yan yan, opaline. Pwedeng tawaging opaline clear wing to, pero siya tinitingnan ko kasi minsan mga lods sa video yan yung green na yan. Kaya minsan may hindi lods, hindi ganyan yan. Hindi, minsan pag pag susuriin mo talaga siya, siya, may pagka-spangle. Parang kaya lang minsan ina-ID lang yung mga yan, opaline na clear wing yan.
Yun lang yung ID niyan. Kung medyo alanganin kayo. Kasi sa iba yung tingin sa monitor eh. So para walang diskusyon mga lods kasi ano eh. Yan o, kahit ako tinitingnan ko sa monitor, ano siya, parang ano lang siya, opaline. Opaline clear wing yan. Ganun lang ang dating. Pero ano yan, spangle ano siya. Parang double factor. So yun, although hindi ano siya kasi may dungis eh. Ayan, medyo pag surihin ko yan mga lods. Pero ano eh, nung tinititigan ko yan, ano eh, iba yung dating eh. Ayan, iwan na natin yan. Tapos, ayan, baba tayo rito mga lods. Medyo hindi ano yung video, hindi pa siya malinaw. Kaya, puntahan natin yung ikat natin tong video na to. Tapos, i-ID natin yung mga alaga natin. At teka mga lods, meron pa pala yan. Yung isa na yan, yung Crimino na cinnamon. Yan. Totally ano yan, na pied. Ayan, pied. Pied yan. Totally may pagka na yan eh, recessive eh. Kaya lang medyo makapal pa yung Pero para hindi ka magkamali, ang tamang ID niyan, Crimino cinnamon dominant pied spangle. Yan yung eksaktong niya. Pero pag gusto mong paiksiin yun, lang yun, spangle cinnamon. Yan lang yun. Kaya yan mga lods, minsan pag uuriin mo talaga yung yung ibon, napakarami niyang nakapatong na na mutation. Ngayon pag paiksiin mo lang, yun talagang madidistinguish mo, spangle cinnamon. Yan. Pwede mo idagdag na Crimino spangle cinnamon. Yan. Pero yun, dominant pied pa rin yun. Pagka-recessive pa nga eh. Pero para walang pagtatalo, para yung sure ball siya, spangle cinnamon. Yan. So diba mahirap na din mga lods eh. So tapos dito naman tayo. Yan, yung mga siguro bibilugan ko. Yan, yung double factor na spangle, yun. Tapos, Lutino. Red eye, yan. Katali, halos wala na akong Lutino na, yung hindi pulang mata. Halos karamihan pulang mata. Yan, spangle. Spangle, pied. Ay, hindi spangle, pied. Ano bang tawag doon sa dumapo na yun? Dominant pied yan mga lods. Yan, normal. Lumipad na normal yun. Ayan, normal yan. Katabi niya, yun, opaline. Tapos ito naman yung isa na to, cinnamon, bio cinnamon. Yan. Tapos itong nakaharap na to, ano ba tawag nito? Yung clear wing na to, nakalimutan ko na. Pag isulat ko na lang mga lods. Yan, yung green blue na yan, dominant pied kumbaga, kasi may bahak sa ulo eh. Tapos yung blue, normal lang yun. Normal cobalt blue, yan. Yan, halos ganun lang yung mga ibon ko mga lods. Siguro lalagyan ko na lang ng ng bilog tapos pangalan. Ayan yan, cinnamon din yan, yung green na yan, na kulay cinnamon yung yan, totally ang mga ibon ko mga lods. Siguro banggitin ko na lang yung mga tapos bibilugan ko na lang. Yung mga ID ng mga ibon ko, meron akong rainbow. Diba, spangle rainbow yun mga sa akin. Although yung iba na-i-out ko na. Kasi ako naman pag yung ibon mga lods, nakakuha ko na yung okay na sa akin tapos i-out ko na yun. Pero meron pa ako natitira, pa yata, 4. Kaya lang nakasalang mga lods. Yan, meron akong rainbow spangle. Meron din akong spangle. May single factor, may double factor. Yan, Tapos, meron din akong opaline. Normal. Yan,
Ano pa ba? Halos ano, ang wala lang yata ako mga lods, ano eh. Ayun, lacewing meron ako. Yung ano, yung palo na lumalabas, yung pinaproject kong gano'n, lumalabas sa mga kalods. Sa kanila na pupunta. Kaya okay lang, at least nasa kanila na, no? Kasi yaot din naman yun. Pero ako mismo, hindi pa ako nakapag-breed na gano'n. Pumaproject pa lang, yung mga anak, mapupunta sa kanila. Tapos pag nagbuga yung mga yon, ayun na. Sa kanila na pupunta. Kasi minsan, nasa third at saka fourth generation na, kaya dun lumalabas sa kanila mga lods. Kaya okay na rin yun. Ano pa bang meron ako? Yan, cinnamon. Iba't ibang klaseng cinnamon. May green, may bio, diba, no? O, ano pa ba? Dilute. Yan, yung spangle, nabanggit ko na. Basta ano yan mga idol, ano na, halos ano naman na, maliban lang sa mga talagang pinag-aaralan pa ng mga magagaling na mag-iibon na gaya ng black, yan, mga black budgie, eh wala para tayo niyan mga lods. Pero yung mga common na ano, yung mga talagang kasi sa ngayon kasi mga lods, hindi na mahirap magpalabas ng mutation kasi ano na, patong-patong na. Kaya nga dati pag spangle, ano lang yan eh, single factor at saka double factor. Ngayon hindi eh. Meron na spangle cinnamon, yan. Cremino spangle. May mga ganun na. Diba? Bio spangle. Ano na, dumami kasi patong-patong na yung mutation. Kaya sa mga darating na panahon pa yan, para ano na rin yan, African lovebird na patong-patong na rin yung mutation mga lods. Tapos wag ka rin magtaka pag biglang may kakaibang lumabas sa ibon mo, sa ibunan mo. Eh kasi nga sa dami ng mutation na nagpatong-patong na, lalo na ako mga lods, ano, napakahilig kong crossbreed. Sabihin yung itong ganitong mutation, i-cross ko sa ganito. Pag nakailang clutch, so alisin ko. Minsan ang kak hindi ko alisin, ito i-cross ko naman tong hen na to kung anong kalalabasan. Minsan naman yung kakangalisin ko, pag maganda yung hen, ito i-cross ko naman kung anong kalalabasan. Kaya lang minsan yung talagang gusto kong makakuha ang kulay, pupunta sa mga kalods kasi nga nabibili nila o napapanaladunan. Ganun lang yun mga idol. Kaya sa lahat ng mga bumili ng ibon sa akin, lalo na itong lately na, no? Itong mga huli kasi mga solid na yung mutation. Huwag kayo magtaka sa mga sa mga mutation na lalabas sa inyo. Excuse me po. Kasi ano yun, hindi katakataka yun kasi sa dami ng patong-patong na mutation mga lods. Ganun lang yun. Magulat ka, bakit nagbuga ng ano to? Ano itsura nito? Ba't ganyan? Kasi marami ng pinanggalingan na mutation mga lods, yung ibon. At sa mga darating pang mga panahon mga lods, ang mga parakeets na yun, di nyo ba napapansin mga lods, mas nahihiligan ngayon ng yung mga low class na yung mga, kahit nga mga ibang mga dating nagalaga na mamahalin bumabalik sila sa parakeets. Ako marami na ako nakausap na ganun, marami na personal at saka sa chat, yan, marami na ako nakausap na dati silang nag-African kasi yun yung sikat nung araw di ba, no? Tapos ngayon iniiwan nila yun, o kung meron man silang mga ibon, bumabalik sila, unti-unti nila ginaalis yung African, tapos bumabalik sila sa mga kits. Kasi daw isang nakausap ko, daw yung parang nag-i-evolve kumbaga. Sabi niya parang dati nag-alaga ako ng parakeets, hindi ganito kaganda noong mga panahon daw niya normal lang ang tapos pala niya, halos ganunan lang yung mga tirada nung araw, yung mabibili Ngayon daw kakaiba na, naglipa na yung kahit saan ka pumunta, naglipa na ang gaganda. Kaya kung yung hindi mo rin lang gagawing negosyo to, parang hobby lang, talagang maganda silang alagaan kasi kada buga
iba, na ma-excite ka kasi kadapugan nila iba. Lagi may kakaibang lalabas na mga ano nila, mga inakay. Yan ang kaibahan ng African sa parakeets. Bagamat ano lang, mura lang yung ano, mga parakeets, diba, no? Kasi panglibangan lang talaga to. Di kagaya ng African, talagang may mamahalin dyan. Pero kung yung mga naghahabi-habi lang ng ano, yung sa ibon, mahilig lang, mas ano siya, ako para sa akin to, pati yung ibang nakausap ko, mas masarap silang alagahan. Bukod sa madali silang paamuin, hindi ganun kasakit ang kagat. Ako nung naglipat ako kasi nga may bagyo, di ba, no? Kailangan i-safe natin. Inalis natin yung mga inakay, tapos may palipat-lipat. Wala akong guantes. Talagang nung kumagat, tumama doon sa may, alam mo yung hinlalaki na may ingruhan, yung ano ng ingro. Doon tumama. Ako para ako na ingro, mga lods. Ang sakit. Wala na masugat, pero ang sakit. Yung kagat nila bumabaon sa loob, yung sakit. Di kagaya ng kids, although masakit din yung kagat niyan, pero hindi ganun. Hindi ganun katindi. Yung kids nga, minsan nababalatan na eh. Pero hindi ganun kasakit. Di kagaya ng Africa, masakit talaga ang kumagat yan. Yan, isa pa yung ano dyan. Yung kids, kaya mong takmain sa loob ng cage. Na medyo kaya mo yung sakit. Pero itong Africa, mga lods, ako pag napuruan ka sa parting malambot, talagang tuklap talaga yan. As in, kasama laman, mga lods. Kaya yun, yung mga nag-aalaga ng ng dating African, bumabalik sila sa kids. Ako, ito may sasabihin ako para sa akin lang to, mga lods. Ako man tingnan niyo ako, marami na akong African. Pero mas bet ko yung mga kids, mga lods. Totoo naman to, magkano lang ang halaga nito, di ba, no? Sa market, although sa market, nanood ako kahapon. Ang presyo ng sa pet market pa lang to, mga lods, 500 na, isipin nyo yun. 500 ang Paris. Yung bagong video yun ni, hindi ko nabanggitin kasi, bagong video yun, ka-upload lang niya. 500. Tapos, kung patatawarin ka, 450 pag marami. Kita nyo yun, no? Kaya sabi ko sa inyo, tayo, halos, minsan nga, pantay na eh. Minsan, mas mababa ako. Gaya na sabi ko, minsan, mas mababa ako. Minsan naman, depende sa mutation, mas mataas naman ako konti. Ganun lang naman yun eh. Tsaka depende kung deliver ba o walk-in. Pag walk-in, mura. Yan. Kaya sa mga gustong kumuha ng sa akin, mas maganda, pumunta kayo. Minsan may pa yan, may dagdag pa yan. Basta 3-4 na pares. Yan, panigurado may dagdag yan, mga lods. So may discount. Minsan may discount na, may dagdag pa, mga lods. Ganun lang naman yun. Kaya ako, mas bet ko yung yung kids. Hindi dahil sa mura lang siya, hindi. Kasi meron na tayo rito kakatail. Medyo may presyo yan. Mas masarap siyang alagaan, mga lods. Mas maamo, masarap siyang masarap siyang tingnan. Hindi kagaya ng African. Ako po, lalo na pag nakakulong, magtatago na yan. Lalo na pag may nest box na yan. Wala, minsan parang alam mo yung sa preso mag-aatid ka ng sa preso ng pagkain. Wala, hindi mo nakikita yung dadalawin mo. Nandun sa kulungan. Kumbaga sa ibon, nandun sa nest box niya. Tapos paglalayo ka, tsaka lang lalabas yan. Pag lalapit ka, papasok ulit. So, gano'n sila kailap. Kaya, para sa akin lang, mga lods, hindi ko sila masyadong bet. Hindi ko sila masyadong, kung ako pamimiliin mo. Siguro yan, kung loobin ng Diyos na makauwi pa ako ng Pampanga, na makapagpatayo kami ng bahay doon. Siguro gagawin ko sa mga yan, mga African na yan, gagawa ko ng separate na cage na malaki.
Parang sa mga kits ko, no? Pero dapat matibay kasi lupit ng tuka niyan, lakas kumagat niyan. So doon lang, pan-display lang. Pero para ano, yung laruin mo, wala, hindi mo malaro mga lods eh. Hindi kagaya ng kits na laro mo. So yun opinion ko lang yun mga lods ha. Pero kung pambenta, ayan, bagay na bagay yan, yung African na yan. Yan, kagaya sa akin dito, baka gusto nyo ng ano, na kumuha ng African. Meron dito mga lods. Yung mga painakay ko rito, pa-out to. At meron din ako ipamimigay dito sa ano, o ipaparapol kumbaga sa ano. Siguro palipasin lang natin ilang linggo. Yan, magpaparapol tayo uli na may kasamang African. Yan. Mga solid naman. Kasi yung nagpasa sa akin ito, ano rin, breeder din siya. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung ano yung ano. Tsaka yung mga kinwentuhan ko na, huwag nyo nang ano, huwag nyo na i-comment mga lods kasi ano lalo na yung ano, pumunta rito, nakwento ko sa kanya kung bakit. Huwag mo nang i-ano lods kasi ano yun confidential yan, mga ganon. Ayaw ng paano ni Idol kasi ano yun, basta ano yun personal nung kalods natin yan. Ayun, buti sa atin pinasa, kaya salamat dun sa kalods natin na yun. Ayun, gano'n lang yun. At saka sa akin mga lods, may ano meron ding nagbibigay pa. Sabi niya, lods, pag gusto mo ng ano, si Arnold yata yun, Arnold. Kalimutan ko na, basta Arnold na lang natanda ko. Medyo malapit-lapit sa lugar namin yun. Yun, sabi niya, lods, baka gusto mo ng African. Sabi niya, bigyan kita. Sabi ko nga, lods, marami. Totally, sa akin nga, dinidispose ko Pero ano rin, baka mamaya sabihin nyo, tumatanggi ako, hindi mga lods. Kasi ganito, para magkaigihan tayo. Ano ba, ibibigay nyo sa akin kakatil. Bigay o swap. Ayun, game ako dyan. Kasi wala pa tayo masyado nun. O kaya pinches, sabihin mo, lods, swap tayo, pinches versus kits. O yun, game din ako dyan. Pati yung mga ibon din na wala ako. Di ba? Pwede. Pero halimbawa, isuswap mo sa akin, African din, tapos meron din ako niyan. Ano yun, medyo tatanggi na ako ng mga lods kasi unang-una, limitado yung ano natin, kaya kita yung nag-adjust ako ng kulungan, di ba, no? Limitado yung area natin. Kaya, ano siguro, yung mga, kung gusto nyo makiswap, kung swap yung gusto nyo, o gusto nyo, bigay, gano'n, gusto nyo akong bigyan. Yung wala ako, yan. Kagaya ng mga pinches, yan. Pinches, kakatil, pwede rin kasi dalawa lang yung kakatil ko, yan. Meron nga, parting sa Bella yata yun, yung kilyawan, mga lods. Sabi niya, kasi sa kanila, nahuhuli lang yun kaya lang sabi ko, malayo ka lods Yun, gustong gusto ko rin yan, yung, kilyawan. Kilyawan nga ba yun? Hindi kilyawan, ano rin yun lovebird din yun na na yung kumakain ng saging, hindi kilyawan mga lods. Nakalimutan ko parang tinatawag din yun na baka maibas na naman tayo na parang may pagkabat din yun kasi patuwad din yun pag natulog. Basta yung kumakain ng saging na parang African din na maganda. Ayun, maganda yun mga idol, mga ganyan. Pwede ako ron. Pero pag yung meron na ako, siyempre, naman natin maraming ganyan, di ba, no? Kaya pinaparapol na natin, mga lods So yun, gano'n lang yun siguro, mga lods. At na minabuti kong magawa na ng video ngayon kasi baka sa mga susunod na araw, mabisi na naman tayo. At least, meron akong nai-upload, mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye-bye.